Nako mga idol, mukhang mahihirapan si Cooper Flagg sa laban para sa Rookie of the Year. Bukod kasi kay Edgecombe ng Philadelphia 76ers at sa explosive rookie ng Spurs na si Dylan Harper, abay tila mas nag-iingay pa ngayon ang kapwa rookies na sina Ace Bailey ng Utah Jazz at Con Knueppel ng Charlotte Hornets. Sa unang dalawang preseason games ng Jazz, nag-a-average si Ace Bailey ng 22 puntos, 6 na rebounds at 2 assist habang ipinapakita ang athleticism at kumpiyansa na parang matagal nang sanay sa NBA. Samantala, sa laban ng Hornets kontra Dallas kanina, umiskor naman si Con Knueppel ng 12 puntos, kasabay ng efficient shooting mula sa labas ng arc at matalinong off-ball movement. Kung ikukumpara mo kay Cooper Flagg ng Dallas Mavericks, medyo tahimik pa ang kanyang simula, hindi pa ganun ka-explosive kumpara sa hype na dala niya noong college. Pero mga idol, huwag muna nating husgahan si Flagg. Baka naman naghihinay-hinay lang siya lalo't preseason pa lang. Malay nyo, pagdating ng regular season, dito na siya maghalimaw at ipakita kung bakit siya ang isa sa pinaka-hyped rookies ng kanyang batch. Kayo mga idol, sa palagay nyo ba nagpapapetics lang si Cooper Flagg o baka nga bang pagpasok ng season siya pa rin ang manguna sa Rookie of the Year race? Samantala mga idol, kakaibang eksena sa Lakers camp ngayong gabi. Sinorpresa ni Luka Doncic ang kanyang mga teammates ng bagong labas na Luka 4S, direkta mula sa Jordan brand. Ginawa ito ni Luka bilang pampagana sa buong team bago ang mainit na laban nila bukas kontra Golden State Warriors. Pero hindi lang yan ang usapan ngayon, dahil sa unang pagkakataon, masusubukan na ang bagong slim body version ni Luka. Malaki ang transformation ng katawan ni Doncic ngayong off-season, halatang pinaghirapan at pinaghandaan. Ayon sa mga insider, gusto raw ni Luka na patunayan sa dati niyang team, ang Dallas Mavericks, na kaya niyang magtagumpay kahit wala na siya roon. Samantala, pahinga muna bukas ang mga star ng Warriors na sina Stephen Curry, Jimmy Butler at Al Horford. Kaya inaasahang magiging magandang pagkakataon ito para sa Lakers na ipakita ang kanilang bagong bilis at disiplina sa opensa. Para naman sa Lakers, wala si LeBron James dahil sa injury at 3 linggo pa bago ito makabalik sa aksyon. Kaya bukas, lahat ng mata ay na kay Luka Doncic. Mas mabilis, mas malakas at mas gutom sa panalo. Kayo mga idol, handa na ba kayong makita ang bagong anyo ni Luka laban sa Warriors? Samantala, makikita na natin kung hindi nga ba nagkamali ang Lakers sa pagkuha kay DeAndre Ayton. Sa unang preseason game kasi ng Lakers laban sa Phoenix Suns, hindi naging impressive ang naging performance ni Ayton matapos makapagtala lamang ng 1 punto at 8 rebounds sa limitadong minuto. Sa sumunod na laban naman kontra Golden State Warriors, gumawa lang ito ng 9 na puntos at 7 rebounds, dahilan para maraming fans ang magtanong kung swak ba talaga siya sa sistema ng Lakers. Pero ayon kay Ayton, hindi pa raw ito ang tunay na larawan ng kanyang laro. Paliwanag niya, wala pa kasi yung mga tunay na playmakers namin tulad ni na LeBron at Luka. Hindi pa rin ako nakakalaro ng 5-on-5 kasama sila simula nung dumating ako rito. Kaya bukas, malaking pagkakataon ito para kay Ayton na ipakita ang tunay niyang laro dahil sa unang pagkakataon ay makakasama na niya si Luka Doncic sa loob ng court kahit wala pa si LeBron James. Marami ang umaasang tataas na ang mga numero ni Ayton sa opensa kapag nagsimula nang magbukas ang connection nila ni Luka, isang elite passer na siguradong makakahanap ng paraan para mapaganda ang opensa ng kanilang bagong big man. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba tataas na ang performance ni Ayton kapag nakasama na si Luka?